Mga sangkay, tinablan na po ng takot ngayon ang ating Vice Presidente at ito po ang malaking pasabog. Ayan what's up guys? Muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel para pag-usapan po itong magulong politika sa ating bansa. Nagkakagulo na po ang buong mundo pero politika pa rin po ang magulo sa Pilipinas. Diyos mio marimar. Anyway, pag-usapan po natin itong sitwasyon ngayon ni VP Sara, mga sangkay, dahil mukhang tinablan na po ng takot ang ating Vice Presidente. And for the first time, nakita po natin ito. Bago natin pag-usapan yan, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman, kung ikaw ay nanonood ngayon na hindi pa nakakapag-subscribe, tingnan nyo po sa baba ng video na to, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Diretso po tayo mga sangkay at tingnan nga po natin itong balita. Kasi nga po, ayon nga po dito kay Representative. Ito. Ayon kay Representative Joel Chua, takot pala talaga si VP Sara sa mga nalalaman ni Madriaga. Takot daw mga sangkay. Nakaramdam na po ng takot si VP Sara. Kasi itong si Madriaga, marami pong nalalaman. At itong taong to, ang susi, di umano para po malaglag si VP Sara sa pagkapangulo. Once na ikanta niya ang mga matitinding sekreto di umano ng Vice Presidente sa impeachment trial, kung magtutuloy-tuloy po yan, mga sangkay. Pinuna ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pahayag ni VP Sara Duterte laban sa hiling sa House Justice Committee na maglabas ng subpoena para sa mga dagdag na ebidensya sa kanyang impeachment complaint. Ngayon, sabi po dito mga sangkay, so takot pala talaga siya sa mga nalalaman ni Ramil Madriaga. So, kinakabahan na po mga sangkay. Ngayon, eto, tingnan po ninyo. Tinawag ni VP Sara, tinawag po ng ating Vice Presidente na political attack itong impeachment complaint laban po sa kanya. Vice President Sara Duterte on Friday, today mga sangkay, described the ongoing impeachment proceedings as a politically motivated attack aimed at protecting certain individuals and advancing personal and foreign interest. Ito po yung pahayag ng ating Vice Presidente. Ngayon, ayon dito mga sangkay, binatikos, ito po yung binatikos ni Vice President Sara Duterte ang ilang mambabatas matapos humiling ng subpoena upang makakuha ng karagdagang dokumento at record kaugnay ng mga impeachment complaints laban sa kanya. Nako, ayan na mga sangkay. Ano na to? Durugan na po ito. Talagang bakbakan na po ito kung bakbakan. Pinuna rin ni Duterte ang prioridad ng mga mambabatas at sinabing tila mas nakatuon ang mga mambabatas sa kanyang impeachment complaint. Ito yun, kailangan din po talaga niya sagutin po yan, mga sangkay. Hindi naman po pwedeng, kumbaga, laktawan ito. Kailangan po talagang mapanagot. Kung wala naman po kasalanan si Vice Presidente, di makakalusot siya dito. Pero kapag may kasalanan siya, may tinatago siya, malamang sa malamang, ito talaga ang sasabihin niya. So, pinuna daw po kasi nakatuon ng mga mambabata sa kanyang impeachment sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon. Gitnang silangan at ang posibleng epekto nito sa mga Pilipino sa ibang bansa. So, kumbaga, may nangyayaring digmaan, tumataas yung oil, may inflation, mga sangkay, nagkakagulo, may mga Pilipinong kailangan iligtas doon sa Middle East, pero daw tayo,
yung mga mambabatas ay nakatuon lamang po, nakafocus pa rin sa impeachment. Kumbaga, dinadahilan, itong ganitong klaseng statement, for me nagbibigay po ito ng kumpiyansa lalo sa Kongreso. Kasi nga po, nakita nila, mga sangkay, natakot pala talaga si VP Sara sa impeachment na ito. May kinakatakutan si VP Sara at itong si Madriaga. Akala ko nga nung una mga sangkay, 'di ba? Inamon pa po ito ni VP Sara noon na simulan na ang impeachment para magkaalaman na. Pero ngayon, biglang, nung lumabas na po itong si Madriaga, nagbago po ang lahat, mga sangkay. Yung tono, yung pananalita, yung sinasabi noon, iba na. Kinakabahan na po, mga sangkay. Ngayon, tingnan po natin itong report. In a statement, Duterte singled out several figures allegedly involved in controversies, including an official reportedly struggling with substance abuse, a congressman accused of orchestrating the misuse of flood control funds, and a legislator believed to be positioning herself for a future presidential run. So, sino kaya yan, mga sangkay? Herself Sino ba yan? She also expressed concern over the treatment, over the treatment of Madriaga. An alleged lang po ito na kidnapper daw, who reportedly fabricated his account of events. Calls for special treatment of Madriaga in the House of Representatives. Sabi po ni VP Sara, ito daw po ay grave insult to the minor victim traumatized by his actions. Kung may kasalanan pa itong si Madriaga, bakit ang dami nilang picture, ang dami nilang, kumbaga, kung totoo itong sinasabi ni VP Sara, bakit may mga video call sila? Bakit? Kumbaga close sila Noong una, daw tinatanggi pa ito ni VP Sara. Pero yun lamang po, mga sangkay. Kumbaga, paisip lamang po tayo bilang isang Pilipino. No? Na itong ganitong klaseng statement ay nagpapakita po ng kaduwagan o natatakot po talaga si VP Sara ngayon. While the governments worldwide grapple with energy and commodity shocks affecting their citizens, Duterte argued that the Philippine House of Representatives and the Office of the President remain focused on what she described as a political nemesis who refuses to comply with corrupt practices. Mga sangkayan po yung banat niya. So, ako, feeling ko talaga magkakaroon po ng kumpiyansa dito yung mga mambabatas para ituloy yung impeachment. Dahil po dito sa mga ganitong klaseng statement, hindi po tumalab yung pagiging, yung strategy ni VP Sara na mag-declare ng maaga para tumakbo sa pagka-presidente. Hindi po umubre. Walang natakot ng mga kongresista. Maliban po sa may isang grupo, yung second largest party, mga sangkay dyan sa Congress, na medyo nag-iiba po ng landas, kinakabahan. The Vice President warned that the situation represents another insult, this time directed to at overseas Filipino workers and poor, ginamit na naman po yung mga kababayan po natin sa mga bakbakan nila, and countless families who may face deeper hardship due to the combined effects of domestic politics and global crisis. God save the Philippines. Please. Ayon po ito kay VP Sara. So, ito mga sangkay, itong ganitong klaseng statement, no? Malinaw na ngayon na mayroong nalalaman itong si Madriaga. At mas lalong magiging interesado ang mga tao kung ano ang alam ni Madriaga. Mga sangkay, kasi alam niyo naman, ang politics, guys, marami pong twist yan. Yung iba, naakala po natin sobrang bait, may mga tinatago pala na mas malala pa
sakay sa inaasahan po natin. So ano po ang alam ni Madriaga? No, yun po talaga. Ako mga sangga, ito lang masasabi ko. Kung matuloy yung impeachment trial at hindi napatunayan ni Madriaga yung kanyang mga pinagsasabi, ako mismo ang babatikos sa mga kongresista at kay Madriaga. Ako mismo ang magtatanggol kay VP Sara. Pero once na napatunayan, ayun lang mga sangkay. Kaya tayo interesado, no, na just in case matutuloy itong impeachment complaint laban po kay VP Sara. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Sa tingin nyo ba kinakabahan na si VP Sara? Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Ako, magaganda po yung topic natin dito. Kaya isubscribe nyo na ito ngayon din. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Alright? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.